what's up, Cap? Happy New Year sa inyong lahat. Kung matagal nyo kaming hindi narinig, well, totoo yan. Alam nyo kung bakit? Kasi life happened. May mga bagay na kinakailangang unahin, ayusin, at syempre, tahimik munang harapin. Pero ito, nandito na ulit kami. We're back, we're back. Kumusta kayo? Kamusta ang mga pitik? Kamusta ang kwento at ang mga pinagdadaanan nyo lately? Kamusta kayo? Well, this episode marks our return sa podcast at sobrang saya naming makabalik para makipagkwentuhan ulit sa inyo. Kanino pa nga ba? At ito, tuloy lang tayo sa usapan tungkol sa creativity, tungkol sa proseso, tungkol sa pagkakamali at lahat ng nasa gitna. Salamat sa paghihintay, Kap. Simulan na natin. To introduce our guest speaker, he started film photography in 1996 in Cambodia without any formal training. And syempre, dire-diretso and started shooting with different compact cameras and mobile phones from 2000 to 2010. He started with street photography in the year 2010. Nagsimula siya sa Singapore. Singapore pa talaga. And started exploring documentary photography in 2012. Siyempre, nag-participate na rin siya sa iba't ibang international photo contest like SWPA, HIPA, or yung HIPA. But sabi niya hindi pa daw siya nanalo ng first place or Grand Champion Awards. Just one finalist or shortlisted featured work. And siyempre, regular na contributor sa Leica Photography International or yung kilala natin as LFI, which is an online gallery. At tumataginting na 95 lang naman, no? 95 images ang kanyang na-contribute from 2019 to 2025. Everyone, let's welcome Oliver San Juan, popularly known as Daddy O. Hello, Daddy O. Good evening. Hello, Kobe. Hello, everyone. Good evening and welcome to Capture Manila Podcast. Yes, thank you, Daddy O. Unang-una, maraming salamat, no, kasi pinagbigyan mo kami, bigyan mo kami ng oras para dito sa podcast. To start off, para sa mga hindi nakakakilala sa isang Oliver San Juan or kay Daddy O, ano ba si Daddy O kapag wala siyang hawak na camera? Actually, I am into the energy sector as contractor or sales, supply in the manufacturing. But lately, transition to freelancing. So as a sales consultant and project management consultant for different companies and consulting companies. Oh, okay. So from energy yung industry, tapos paano street photography? Parang hindi ba malayo yun? Malayo. Kasi nasa engineering sector ako no? So never been sa related sa art, no? More on very logical thinking ng engineers kasi, no? Yeah. Malayo talaga. So nung nasa Singapore ako kasi noong 2010, so very stressful yung projects. So sometimes I need a way out to distress myself. So napansin ko lang yung mga tao sa Singapore at that time, Orchard Road, may mga sukbit na mga camera at nagpi-picture sa kalye. So sabi ko, pwede palang ganun dito. So naisipan ko lang na, sige nga, subukan ko nga kung ano yung mga ginagawa nila. So na-curious ako actually. So, sa mga nakikita ko, both mga local and local people tsaka mga foreign tourists na awan ko kung hindi ko pa alam na street photography tinatawag o yung ano nila or nag-take lang sila ng picture for souvenir na pag-visit nila sa Singapore. So, ayun, nakigaya lang naman ako. Pero sige, sabihin na natin na nakigaya ka kasi nakita mo. Hindi ka ba nahirapan kasi kung gagayahin mo sila lumalapit sa ganyan yung approach? Paano nag-start? At that time kasi yung camera na binili ko, zoom lens din yung kanyang yung kit, no? Kit Okay. lens. APS-C 1655, no? So medyo pwede kang malayo. And besides doon sa nakikigaya ko sa pag-take ng pictures sa street, nahiligan ko din yung bird photography.
No? So meron Okay. Hindi ko alam yun, Daddy, botanical gardens doon, Singapore Botanical Garden. So maraming ibon doon. So nakiki-shoot ako ng mga wildlife, no. Pero at the same time, minsan yun na rin ang ginagamit kong lens, no. Street, no. Syempre alam mo ng pang-birding, no. Oo, Minimum of birding. Mahaba yan. ayun ang aking yun ang aking lens of choice at that time. Kasi nakikita ko yung iba, puti yung lens nila, malaki. Parehas lang yan. Wala talaga akong alam, technical wise, wala akong alam sa mga gears na ginagamit about street photography. Ang alam ko lang, may camera ka, i-zoom mo sa mukha ng tao or ng subject, kaya yun na yun. Kung may nagustuhan kang i-zoom mo yung portion ng building, ayun na yun. So, akala ko ganun lang yung photography in general. Kasi nung nag-film photography ako sa Cambodia, ang kinukunan ko kasi is yung mga friends ko, si Miss ko ngayon, jowa ko dati, tuwing may mga events, may mga community events. So nung nasa Singapore ako, yung street, hindi ko alam kung ano talaga yung dapat gamitin na tamang tool for street photography. Oo, okay, I see. So, parang nung nag-start ka, dino-document mo lang talaga yung nangyayari, buhay mo, ganyan, kung saan ka napupunta, sinong kasama mo. Okay, sige. Tsaka hindi ko alam na nag-birding ka, Daddy, Mga Nag-birding. hard disk ko pa nga iba. Oo, magandang i-ano yan, i-archive. Pero, yun nga, speaking of street photography, naalala mo ba, Daddy, yung pinakaunang photo mo na nakapagpa-realize sa'yo na gusto mong ituloy yung street photography? Actually, nag-start ako mga November 2010, no? And then hanggang umabot ng 2011, no? So yung mga shots ko, hindi ko talaga feel na street photograph yan. No? Until one night, no? So after ko mag-solo photo, mag-isa lang talaga ako na as in totally wala akong kasama. No? So naupo ako sa outdoor part ng Coffee Bean sa Singapore. So nakita ko doon may isang Chinese lady na nagyoyosi na parang astig ang dating. No, so yun, pinicturean ko siya. Tapos nung tinitingnan ko sa computer, sabi ko malakas yung dating nung pagkaka-compose ko doon sa. So na-realize ko na siguro is a good example na ng talagang street photograph na. And true enough, nung pinost ko na siya online sa mga street photography group sa Facebook, marami naka-appreciate, both beginners and mga seasoned street photographers. So that's the first photo na talagang kinonsider ko as a street photograph. And nasama din siya sa exhibit ng Generation X exhibit sa MOA nung Oh. I think 2013 or 2014. Oh, okay. Oh, so astig. Astig babaeng nagyoyosi. Alam mo yun, sila Marlon Brando ng mga Ah, taga okay. So, yung gesture niya, nakuha ko din, tamang-tama. Ayun. Basta mm, may parang iniisip, ah, binabalak. getting the recognition from posting the photo sa social media and eventually having it exhibited, ano yung naramdaman mo, Daddy? Kasi kamo yun yung photo na nakapagpa-realize sa'yo na gusto mong ituloy yung street photography. And then, Yeah. nagkaroon siya ng recognition, di ba? So, anong feeling? Anong naramdaman mo? Well, actually, ang feeling ko nung na-qualify siya as one of na ma-exhibit is, syempre, sense of fulfillment, no? In Yeah. a way, no? Okay, at least itong kabulastogang may paroroonan pala at magandang ituloy. No? Simula noon, hanggang ngayon, ito, tuloy-tuloy pa din dahil nga yung confidence ko, no? Nabuo yung self-confidence ko na, maganda para sa akin to. No, so yun nga una-una sa form of distressing ko noon hanggang sa naging talagang passion na siya, no? From a mere distressing tool to a hobby to a passion, no?
Yun ang naging, paano nag-evolve yung interest ko sa street photography up to now. So dahil isa yun sa mga nakatulong yung first na ma-exhibit yung photo na yun. Okay, okay. So, no, Daddy O, kasi siguro pang ilang photo mo yun. Well, from 1990s to 2000, ano ba, 12, 2013, nung na-exhibit, no? Parang sobrang laking 2012 yung fulfillment, no? April 2012 na nakaya ano yung image na yun. Sure, then I think it was 2014 yung exhibit. Okay, so after 2 years nung Mm-hmm. na-exhibit. Pero pag nasa kalsada ka ba, Daddy O, ano ba yung hinahanap mo? Kasi pwedeng ilaw, liwanag, pwedeng tao, pwedeng yung Mm. feeling, yung vibes, 'di ba? Pag kay Daddy O, ano yung hinahanap mo or meron ka bang hinahanap o kusang dumadating? Well, actually ako, meron ako laging first step ko lagi na sa pag mag-photo walk ako is ang natutunan ko is always find the light. No? Yeah. Light muna, ilaw muna. Bakit? Kasi ilaw didictate sa akin kung anong klaseng photographs ang maiuwi ko. No? Kung Ganda naman halimbawa nun. ilaw, no? So alam ko na, pinag-aaralan ko yung direksyon ng ilaw eh. Let's say sa Quiapo, so alam ko kung anong direksyon ng Ah, ilaw sa Quiapo, ng anong buwan, no? Alam ko na rin yan. Pag ganitong summer, March to May or June, nandito ang bagsak niyan. Dito ah, ako lalakad. Doon. Tapos bandang December, umiikot na dito mm, na banda. So, yun yung mga unang ginagawa ko is find the light kasi tsaka iniintindi ko ano ba ang quality of light ngayon. Ano ba? Cloudy ba? Or ano? mm. So, yun yung mga, kung cloudy, so paano ang atake ko na bago ako mag-photo? Should I continue or hintayin kong umaraw uli or easy lang hanggang maybe liliwanag uli ng magandang liwanag. Magandang ilaw sang spot, no? Pag magbababad ako diyan ako magfi-fishing. Hindi ako maglalakad hanggat Mm. na kumbaga nasisimot ko yung masisimot ko doon sa ganda ng bagsak ng ilaw doon sa isang particular area. Yun. Okay. Speaking of Quiapo, Daddy O, aminin na natin syempre, lalo pagka nag-uumpisa ka sa street photography, medyo nakakatakot na nakakahiya lumapit sa tao, di ba? So, nung nagsa-start ka, paano mo siya ginagawa? Paano mo hinaharap yung tao? Okay, ganito may taong may hawak ng camera sa malapit sa kanila. So I make myself known na sa kanila na presence ko sa kanila. So haya ko sa kanila, ang gagawin ko, kumustahin ko, kumusta buhay-buhay, ate, kuya, okay ba benta o ano? Tingin mo ba maganda ang araw mo ngayon, makakabenta ka ba ng madami? So kinakausap ko sila. Hanggang ngayon, kuya, anong pinipicturean nyo rito? Dami ninyo. So, tapos ang ginagawa nyo sa mga picture? So, sagutin ko lang na, sila po, mga estudyante ko. Ako po teacher nila, misang gano'n. No? Kaya, pare-paras po kami estudyante, meron lang kaming project. Ganun ba? So, yun yung mga unang style ba na kalma sila at maging at ease sa presence ko. Tapos, susubukan pa, konting usap-usap, tapos, ate, matagal ka na ba nagtitinda rito? Ano ba nung nagbago ba rito sa akin? Buhay nila. So, mag-voluntary na magbibigay kahit so madali na pakiusapan na, ate, pwede ka ba, doon ako magsisimula. Bago, ate, hanggang ganon, yung mga bebenta ng kandila na sa likod ng Quiapo Church. Ganon yung style. Pagbaga, picture, makakuha ng, madali ko silang makuha ng pictures. No? So, not only yung madali sila makunan, pero at least sila na, hindi wala na silang pakialam kung anong pinagagawa ko pang iba.
So, ganun. Hindi, Yun wala yung ka bang, madalas. Yun yung trick ko. No? So, hindi, ano na. wala ka takot or nahiya? Wala kang ganung feeling o paano? Nung umpisa, oo, meron. Nung umpisa, meron. Nung naalala ko, Fuji Film Days ko, nag-start kami. Talagang first time kong pumunta ng Quiapo noon eh. No, ito pala itsura ng Quiapo. No? So, kita ko talaga ang daming tao. Pero kasi laki ako sa isang lugar na almost similar, na matao, magulo, Mhm. maingay. Hindi naman bago sa akin yun. So, hindi naman ako magugulat, no? So, yun yung advantage ko siguro nung pagpunta ko doon, na witness ko yung unang witness ko ng itsura ng Quiapo, no? Ang kaba ko lang talaga is yung mga loko-loko sa kalsada. Pero yung pag-picture is hindi naman masyado. Hindi naman masyado. So, kasi sa gulo ng lugar, hindi ka na rin mapapansin eh. Unless ikaw Mhm. mismo, yung the way you shoot, no? Start mo, the way you shoot is very vulgar, no? So, very intimidating. Siguro personality ko na hindi ako intimidating mag-approach sa tao eh. So, tsaka at that time, ang gamit ko is 35 f1.4 sa Fuji, that's 50. So medyo malayo na din talaga yung distansya. Hanggang sa umiksi na lang na umiksi lately. So Mhm. lumaki na wider, naging wider, gano'n. So yun. Kaya hindi ako masyado nahirapan sa yung first experience ko sa Quiapo na. Oo. Okay. Ang next question ko, Daddy, kasi sabi mo, pag nakakita ka ng liwanag, doon ka nag-fishing. Kasi may dalawang klase ng pag-shoot eh, if street photographer ka. So, yung isa observer, yung isa hunter. Di ba? Pwedeng ganon. Kailan mo nagagamit yung pagiging hunter mo naman? Kasi, syempre, pag nakita kang light, observer ka na eh. Kasi, nag-fish ka eh. Kailan mo ginagamit yung pagiging hunter mo? Kasi alam ko, pwede naman parehong papalit-palit mong gawin eh. So ang actually, pag nag-photo ako, I do both always, no? So pagka talagang marami pa akong nakikitang potential sa isang lugar, I stay, I fish, no? But pag nakita ko, once I review my shots na marami ng halos parehas, parang nasimot ko na. Then I start go hunting, no? And Hmm. then pag mag-hunt naman ako, okay, where's the next place? So, I try to remember saan ako last na nag-shoot, no? May iba naman, wag naman dun. Hmm. So, hanap naman ako ng ibang lugar. Then, yung trinay ko, in-explore ko na area, wala masyadong binibigay ang kalye. I'll go back doon last na ano ko na marami akong kuha, no? So, it's practically just, when you hunt, when you fish, food or sa sea, you go back to where the catch is. So, yun yung mahirap always mag-experiment, no. But then again, of course, sabi ko very rin yan, depende rin sa panahon, no. So may panahon yung okay, summertime itong area na to, no. Pagdating ng mga months na iba, dito ka sa area na to. May mga ganun din naman na ako nare-realize na magandang source of good photographs, no? Or good scenes. Ganda nung Daddy, Ang ganda nung analogy nung catching fishes sa sea, no? Yung babalik ka kasi alam mong maganda doon. Or sabihin na natin maganda yung huli, 'di ba? Ganda, Huli mo. gusto ko yung analogy na binanggit mo. So isa 'yan sa takeaway ko for tonight's podcast. Ang sabi nila, syempre sa street photography, tsambahan o swertihan, no? Para sa'yo, Daddy, as a street photographer, gaano kalaki yung tiyaga, yung preparation, kumpara sa swertihan, kumpara sa tsamba? Actually, hindi ako masyadong naniniwala sa swertihan at tsambahan sa street photography. Actually, in life in general. So, kasi means you're not ready, no?
you're not prepared. Either you're not prepared technically, no, or you don't have the right tools to do the right job, but somehow you were at the right place at the right time, no? And doon sa hawak-hawak mo, you were able to get the keeper shot, no? Yung sinasabi nilang money shot. Pero in reality, because hindi dapat ganoon yung tsambahan You are prepared, no? You make yourself prepared by learning the works of the people or the photographers behind before you, no? So na mo yan na pag palagi ka nag-aaral, no, na talagang yung talagang dinidibdib mo yung passion mo, no? Tatanim sa yan And it becomes an instinct na lang na shoot ko to, pack. Shoot ko to, pack. Pero yung kaya hindi sa akin yung word na chamba, swerte, hindi ko masyadong pinaniniwalaan. Although may mga time na sa akin mismo nangyayari yun, no? Uy, pero siya, tawag dito, coincidental, yung action ng tao, no? Pero yung, let's say, bigla na lang siyang gumano yung gesture niya at nagustuhan ng marami, I consider that as a money shot. But then again, kung hindi, di wala rin, no? So, depende rin sa take ng viewer doon sa sinasabi mong gandang. Pero ako feeling ko that photography is an art, isip ko, parang feeling ko kasi wala kang makukuha kung hindi ka dadating ng prepared ka. So, street photography is an art. Wala namang sineswerte na nakapag-painting ng maganda, no? Hindi naman marunong mag-paint o wala namang maayos na brush, 'di ba? So, parang ganun din yun So, in photography or in life in general, if you are not ready, you're not prepared, then when the opportunity arises, you are not ready, you will not get anything. Hindi ka pwedeng swertehin or hindi ka tawagin sa swertehin because you are not prepared, no? So kung ano man klaseng preparation ang dapat, at least you are there. Like for example, bumagsak yung ilaw, ganda, shaft light, di ba? Ganda na shaft light, galing, may dumaan na tao. But you don't know how to, you did not study the right setting of your tool, and labas, nawala yung shaft light, lahat, overexposed. Simple. Wala rin, di ba? So, yung mga ganong klaseng simple ways of preparing, no? So, dapat nandun, no? Part yun. No? So, anong gagawin mo? Hahabulin mo post-processing. Hindi, nakita ko ganito to So, dapat ito, dilimin ko na lang. Ganon. Yeah. Over-editing, no? Oo, di ba? Dadalhin mo doon. Then you claim na sinuwerte ka or katsambahan mo. Diba? So yung being prepared comes a long way talaga, no? Saka hindi naman din bumili kang camera, lumabas ka, sumama ka sa group, nakashoot ka ng isa, maganda, o dalawa, tatlo, isang dosena, alam mo na lahat, no? So, you let your guards down na, diba? So, wala, okay na. Alam ko na yan lahat. Ganun. Pero may mga times ba, Daddy On, uuwi ka na wala kang money shot or wala kang uwing kuha? Oo, madami. May shots ako, no? Pero pag di-review ko, tapon. Yun. Okay. Itong Nazareno, no? So itong translasyon. So hindi maganda yung pakiramdam ko, maaga ako umuwi. I was only able to shoot 50 images. Pero yung iba doon is derivative lang ng same scene na may konting pag-iba-iba ng gesture. But siguro, ang alam ko, parang wala pang 5 maayos kung shots No? So, then may talagang time na 0 talaga. Gaya nung, halimbawa kami ni Dexter Azarcon, yung nanalo sa Lumix. Dexter. Shout out Dexter. Hello. Good evening. Andiyan ba siya? Baka makinig siya. Nag one-on-one coaching kami sa So siya, marami siyang uwi. Ako, marami akong shots. But then nung nireview ko sa bahay, wala akong magandang
Siguro kasi yun din, busy din ako sa naka-focus din ako sa pag-coach sa kanya. Mm. So, nagpo-photo yun. So ganun yung mga instances ko. Meron naman na nag-photo walk, no, may mga ibang tropa natin na kain ng habol sa Binondo. Kwentuhan, kaparad. Oo, di ba? Madalas yan. Wala akong experience. Ang hindi ko lang na-experience yung talagang yung bang gigil na gigil kang makakuha ng money shot. Wala. Wala nun. Yun naman, so far. Wala akong So, ganun. never kang na-frustrate kahit wala kang uwi? Never. Paano yung Kasi, mindset mo? Ako kasi honestly, minsan, well, hindi ko alam kung nag-expect ako sa sarili ko na may uwi. Minsan, sa totoo lang, Dad, yun, nafu-frustrate ako pag may times na wala akong makita eh. Paano yung mindset mo? Kasi kamo hindi ka nafu-frustrate. never ako na-frustrate kahit zero or ano. No? Kasi, unang-una, it just means na, ay, walang binigay. Meron naman yan susunod. No? Meron yan susunod. Kasi, meron nga na nakuha noon eh. So, this time lang naman, this time around, so, alat-alat, di ba? Hindi naman lagi araw-araw panalo. So, yun. So, hindi ako nagde-dwell into mga ganun, no? Or, I failed kasi wala akong uwi, no? So, hindi. So, minsan kasi, hindi ako, yung mindset ko hindi ready. No? So, wala ako sa focus, no? I cannot make myself enter the zone of concentration, no? Mm-hmm. So, yun. So, kasi madalas naman pagka naman nakuha ko yung state of zone ko, no? Wala naman ako, parang wala akong nakikita, wala na iba, walang distraction akong na feel, no? So naka-focus ako doon ako may mga nakukuha mga gandang shots. Pero pag hindi ako, I cannot enter into that state of zone. So, uwi, bokya, okay lang, bawi, susunod, meron yan. Total, almost every week or almost every 2 weeks naman ako nasa kalye. So, may makuha tayo dyan. Yun lagi yung inaano ko. Yung laging mindset ko na meron pa yan susunod. Hindi pa yan ubos, hindi pa yan simot. No? So, meron pa dyan na sinasabi ko sa sarili, hindi nila nakikita yung nakikita ko. Na ako pa nakuha niyang shot na yan. Yun. Diba? Yan ang importante, di ba? Is of course, iba marunong din, magaling din, no? So maunahan ka pero marami pa diyan na alam mo na mauuna ka pa rin. Kaya kumbaga sabi nga nila huli man daw magaling di ba? Ganun. Hindi ko na alam yung kasunod. Ang importante, di ka titigil, no? Oo, huwag ka titigil. Don't stop trying, no? And just continue lang. Yun lang importante dun. Kasi kung na-frustrate, nag-dwell ka sa frustration na yon, so, ano na pala mo? Ano ngayon? Anong gagawin mo ngayon? Hindi, ganun. Siguro lang siguro sa mga young ones, young newbies na mostly normal naman yan sa mature, di ba? You tend to be more shielded ka na sa ganyang klase mga emotions. You learn how to cope up. Pero yung mga bata, siguro maano nila yan. Kasi I started din naman sa street photography, na ako, 38, 37 years old. Medyo matigas na rin dibdib ko sa ganyan. Di ba? Ngayon kasi ang daming young ones nag-uumpisa. They invest, no, na-frustrate, they stop, no. Kahit yung time ko na nag-start ako sa Fuji, no, ilan na lang kami nagsishoot eh. So, I think si Hermano, almost Hermano sa Davao. Sa Davao, parang siya na rin lang ang natitira eh. So, ganun, no? So, yun, yung mga yun. Okay, basta just keep on shooting, no? Depende kung anong ibibigay ng Yes, don't get frustrated kasi unang-una, baka hindi ka rin you lack the the knowledge, no? You thought that you already done everything, no? But you don't realize na no, you are still not fully equipped. That's why you don't see the beauty
in the mundane, nga sinasabi nila sa street photography. Beauty and the mundane. Mm. Yun. I believe, Daddy O, meron kayong events January 24, no? Sa Sunny 16. No, kasama mo si Sir JT Jasper Tejano. And yung event is entitled Overexposed. So yung mangyayari, nasa harap ko yung poster ngayon eh. 7 a.m. may photo walk. 10 a.m. Yes, talk sa Sunny Studio. And then 1 p.m. may moderated open forum. Para sa event nyo na to, Daddy O, ano yung pwedeng i-expect nung mga dadalo? okay. Actually, maganda itong event na to, no? So this is back-to-back talk namin ni Jasper. Actually, I coined this idea way back after nung first talk ko sa Sunny 16 through Capture Manila. Yeah, no? with Capture Manila yan. So, kasi at that time, I remember, yes, first ever. Yes, So, di and ba? very successful. Thank you, Capture. Thank you din, thank you din. So, Daddy O. I realized matutulungan ko si Jasper kasi he has this upcoming book project. At that time, hindi ko pa alam paano yung title, kailan niya i-release. So sabi ko, Jasper, I think if you don't mind, we can collaborate and then back-to-back talks. Parang ano na rin, book launching mo na din. So he liked the idea. So kinausap ko si Nico. I think it was already November, October. Kasi I went to Canada for 3 months. So, yun, ang ma-expect naman participant, like for me, no, it's about the different approach in layering, no. So, it's a more advanced way of layering na ginagamit ko, na ginagawa. At natutunan ko rin naman sa mga masters of photography, no. At sa research ko, sa mga analysis ko, mga through the books na mga nabibili ko. No? So, I want to share it lalo na sa mga newbies. No? So this talk is actually a higher level continuation of my first talk. So yung first talk ko is how do I read the streets and to find my frame. No? So it's mostly about compositions in general. No? But this is a higher level way learning, no, na connected doon sa first talk ko. Kasi sa first talk ko may mga examples din naman ng layerings doon no, na tinuro ko, no. But this one is a bit different and also iba, no. So I think this would be the first time that someone would give a talk on street photography in this way. So maraming sorpresa. No? So yan ang maganda. Ano pala to, Daddy O, no? Prerequisite. I think never stop. Kung nandun sila, nung first talk ko, mas madali nilang ma-appreciate. Okay, yung pala yung actually, meron na nga akong ginagawang third talk, no? Ayun, no? Dugtong itong second. Ayun, no? So, it's about ano to, more on nga, ang title nga, layering, no? So, beyond depth, no? Toward meaning. So you give narrative not to your images. No? So different layering. What would be the elements needed, no, to give meaning, narrative to your photos? No? Let your photos speak for themselves. No, you don't have to explain. No? And it challenges the viewer to really read the image and not just glance on the image. Yun. So, yun. And then also this time sample media score is very different from my first talk. So just to give you a heads up, it would be all in black and white. Black and white photo. All in black and white, all in monochrome. So I will also dwell into the use of light in layering, which is, I don't know if someone has already made a similar talk or part of their workshop on using light as a layer. Ganda. Pero sa tingin ko, participants will really appreciate it. And why my samples are all in monochrome is actually this is a primer, parang primer on the next photo book project na I would come up maybe later this year or sometime early next year.
Yes, next year, Oo, 2026. yun. May bagong libro. Yun. So, Siyempre, binubuo ko pa. reserve mo na ako ng isa dyan, Daddy. Alam mo na. Ano ako avid collector and fan ako ng gawa. Ayan, we are down to our last few questions. This is more of a reflection. Kung babalikan mo yung mas batang Oliver sa Nuwan, nakakasimula pa lang mag-shoot ng street photography, ano yung sasabihin mo sa kanya? Ang sasabihin ko sa kanya kung ma-meet ko yung bata Oliver sa Noan this time sa kalye, na actually you don't need the best or the best cameras in terms of specs. No? This is what I realized. No? All you need is a camera that, can connect with you or you can connect with, no? So that you can make it as part of yourself, Okay. no, na gamit, no, na maiintindihan mo, magkakasundo kayo, kumbaga magkakasundo kayo. Enough na yun, no? Of course, there's always minsan, meron tayong craving for the best, di ba? Always, it's normal. But in reality, pala sa street photography, you don't need those. No? So ngayon nga, ang gamit ko sa street photography is what? 13-year-old, 14-year-old technology camera. No? I don't need the latest pala. So yun, and advice ko pa, mabibigay sa batang Oliver, kung ma-meet ko siya is, ayun din, kung ano yung sinabi ko kanina. Don't stop, no? Don't get easily frustrated kasi photography is unforgiving in many ways. But once you able to tame or learn, no, it gives you joy, no. Photography is it's like a galaxy, it's so vast. The learning, the knowledge is so vast, no. No one photographer can master everything about photography, yet alone street photography. I realized na akala ko madali mag-street photography kasi libre ang studio nasa labas. Hindi pala. Mahirap pala talaga. Ang street, hindi pala to tinitake for lightly. No? So, yun yung realize ko about as I, as I continue my passion in street photography. And street photography is not just about capturing images. No? So, marami pa pala. Mahaba yung ecosystem, no, ng photography. Kaya kita now, what would I do with those 15 years of images after, no? So, okay, ang dami ko ng images, so what? Ang dami ko ng pinost online, so what? So, ano na? Adio, ano na? Di ba? Parang, Kuya Kim, ano na? Ang gagawin natin dyan sa naipon mo? Di ba? So, move, no? So, add spice, no? So, there's so many things, no, you can do with street photography with what you have collected, no, to keep you going and going and going. No? So, kasi akala mo, isa na ako sa mga, pangalan. Batikan ka na. Feeling mo may pangalan ka. Or ina-appreciate ka, ikaw naman, umabot na sa ulo mo yung dahil na-appreciate ka ng marami, no? Umakyat na sa ulo. So, tigil ka na, wala na, ano na lang, ganyan-ganyan nila. Ano ka na lang, no? Tawag dito, paano ano ka na lang, pa-comment ka sa group chat. Sa Facebook, sa group chat. Marami. Hindi pa tapos ang laban, kumbaga mahaba pa. No? So, yun nga, just learn new things. No? Marami pa dyan. Even itong itutok ko, I just recently discovered about it. No? Kasi when I analyze my photos, sabi ko, mapa color, mapa black and white, parehas ang approach ko. So I just realized, it's all about the light. And then one thing I learned is, light is the language of photography pala talaga. It's not the color, no? Hindi yung, it's not, vibrant, ganyan, ganda ng kulay, ganda ng it's not that specific to the subject of street photography, no. Just learn the language first, then everything will fall in places para sa iyo. So yun yung pinakamagandang ma-advise ko doon sa mga newbies.
or kahit sa mga practicing photographers, matagal na din nagpa-practice, iba kasabayan. Mm. Yun. Ganda, Daddy, oh. I'm actually lost for words kasi na lang ako kasi ang sarap lang ng mga ganitong kwentuhan kasi at some point it makes me feel humble. Tapos parang syempre sobrang nakaka-motivate, magpo-photo walk ako bukas. Kasi na-motivate ako sa kwentuhan na to. Pero yeah, I do agree with everything that you said, Daddy, oh. Mm. Dun sa sinasabi mo, we have to learn, no? Siyempre kailangan tuloy-tuloy yung learning, eh, no? Siyempre kasama diyan yung community. Bakit para sa'yo mahalaga yung community tulad ng Capture Manila, yung Sunny 16, yan sa journey ng isang photographer? Bakit siya importante? Okay, for me talagang napaka-importante niyan. Even I'm practicing for more than a decade na. I still join this kind of support group. It's a support group actually. Like Capture Manila is a good support group for lalo na sa mga baguhan, no? Sa mga I mean not exclusive for baguhan but mas malaki ang benefit, no? Why? Kasi this is where you meet, no? And you can approach like-minded individuals, photographers, let's say, not only in street photography, siguro someday you will be into portrait photography also. So, dyan mo rin sila mamimit, yung mga practitioners. Then, sa mga ganitong support group kasi, mas nakakapag-open up ka. You build a sense of self-confidence to approach people. I remember isang photo natin with Capture Manila sa Quiapo, no? May lumapit sa akin. Sabi niya, Daddy, ikaw pala this kind of support group really helps them. So, I will guide you. No, sige po kasi first time ko sa Quiapo. First time ko mag-photo walk, sabi niya. So, yun yung kind of benefit, no? Na hindi mo makikita sa, let's say, dalawa lang. Myself, no? Naalala ko kami ni Dada sa street photography. No? Makita lang namin yung mas confident kami. Bakit? Ang laki ng ating walang ang lalayo ng tao. Yun nga yung hindi kami ready, no? Hintayin mo kami sa circle, sige, kulang yan. Kahit malalayo yung mga tao, madali na lang gawan diskarte yan. Pero at that time, wala, no? So, ngayon, napapabilis dahil sa platform like or support groups like Capture Manila or Sunny 16, napapabilis yung learning, no? Hindi mas yung learning curve ng tao mas mabilis umaakyat. So mas madali silang kumbaga na-fast track yung kanilang learning. With Sunny 16 naman, no, so it's also a good avenue, no, to like for me who wants to share knowledge, no, with others, reach out to share what I have learned, no. So para din ma-fast track din in a way yung kanilang learning, no. I'm the one giving, sharing, no. So whether it's free for now or paid later, at least this kind of support groups are there, no, to help pag continue ang isang photographer kasi unang-una sayang din yung investment sa gears. Sayang. Yes, tama. Pangalawa, maraming naging mga close friends, no, dahil diyan sa ganyang support group. Yung iba naman mag-asawa na. Mahalin mo diyan mo makita yung diba? Forever, di ba? Yung the one. Mga ganun pa. Available. Single and available. Diba? Yun yun. Yun, pag-uusapan namin minsan, Kiyo, madami sa diba? Yun yung maganda dyan sa sa mga ganito support group eh. So, maganda nga at nakakatuwa nga at na-establish yung Capture Manila. Congratulations na tuloy-tuloy puts ng group, no. So, minsan I browse, no. Hindi man ako active sa mga comments but I see na okay to minsan naaalala ko then may mga pangalan na natatandaan ko na okay siya so pag nakita kami sa kalye minsan sa photo alam ko na ganda ng mo so na build up lalo yung self-confidence ng bata. Pala ni Daddy yung
shot ko, nagustuhan niya. Napansin, no? Napansin ni Daddy O. Yeah. Maganda. Okay. So I encourage them to join Capture Manila, no? Dahil marami talaga, and even yung mga ibang groups, no, participate sila. Maganda. Yan. Salamat, Daddy O. In behalf of the whole Capture Manila and the whole community ng Capture Manila. Maraming salamat. Saan kanila pwedeng i-follow? Tsaka bakit sila pupunta sa Sunny 16 sa January 24? Invite mo sila. Okay, invite every one of you to join the event on January 24th sa Capture Manila. It's a time to learn new things, not only Sunny 16, Daddy O. Sa Sunny 16. Sunny 16 Okay lang. Sunny 16 Lab Cafe sa Matino Street, Quezon City. It's a back-to-back talk, no? First time yata in the making ito na may nag-back-to-back talk sa Sunny 16. And of course, you will learn not only from me, also for Jasper. Especially Jasper is a well-known veteran, seasoned street photographer din, no? So, for the price of consumable of 300, which is cheaper than when you go to Jollibee, no? Totoo. For the brain. So it will be very helpful in your street photography growth. So yun. So again, I invite everyone. If you have the time, you are available on Saturday, January 24th, Sunny 16. And there would be a photo walk early in the morning at 7 a.m. Tentatively, it's at Quezon City Memorial Circle. We're just finalizing the permit. The approval of permit. We will update everyone. Yun. Sa kanila pwedeng i-follow, Daddy O? Siguro Instagram or Facebook, kung pwede ka ba nilang i-add. Sa Facebook pwede naman, but it's not much na post ako doon ng mga works ko. More on, recently more on Instagram ako, Oliver Sanoa, new Instagram page, like a monochrome world, kasi I use a monochrome camera, no? Ano ko na rin. Yan. Pero Yan yun. 13, 14 years. 24 camera pa, no? So 11, so 2012. 2012. So 14 years. Oo. Technology, no? So yun. So I hope to see everyone, no? The more, the merrier tayo dun. Yun. And of course, just to pahabol ko na rin, no? So, sige, Daddy. Yun nga pala itatanong ko. Yung libro mo. Yung libro ko nga pala, no? So, there would be very few copies available, no? I think 3 na lang. But of course, I can still accept pre-order. Depende sa dami na magpe-pre-order. So, but it is also available at Amazon.com, no? Hanapin nyo lang yung Raw Exposure, yung title ng first book ko. And the best thing is book launching ni Jasper, no? So yung kanyang book entitled Artifacts. So doon, so grab a copy kasi as I understand limited copies lang din, no? Ang ganda. At saka ano yan, kung doon, Daddy, signed. No? Signed copies. Yes. Oo. Copies. And sa open forum at 1 p.m. So we will also be sharing thought process on self-publishing. So yun. So kaya may mga self-publish ang kanilang street photography works. So it's also a good time to listen to us. Especially kay Jasper kasi I think it's already his second book. Second book na. Ako first time pa lang and second in the making. Okay. Yun. Daddy O, maraming salamat. Huwag kang magsasawang suportahan ng Capture Manila. I-invite ka namin ulit soon. Syempre, pagka may talk, baka mamaya i-release mo na yung second book mo na ngayon pa lang, nagpapa-reserve na ako. I-invite ka ulit namin. Basta alam ko, lagi kaming may bagong matututunan galing sa'yo eh. Maraming salamat, Daddy O. Thank you. Thank you. Good night. Alright. Salamat sa oras at pakikinig, Kap. Kung may isang bagay man kaming gustong iwan sa episode na to, sana yun ay yung paalala na hindi ka nag-iisa sa proseso.
Kung may napulot ka, balikan mo to kapag kailangan mo. Kung may tanong ka o gusto mong ikwento ang sarili mong journey, bukas ang Capture Manila para sa'yo. Hanggang sa susunod na usapan, Kap, ingat lagi, tuloy ang pitik. Magkita-kita tayo sa kalsada. Tara na! Pitik na!